Magsimula tayo sa isang tanong na baka, alam mo, pamilyar sa iyo. Nararamdaman mo na ba na parang may tatlong bersyon ka ng sarili mo? Yan. Yung work you, tapos andyan yung church you, at saka yung totoong ikaw na lumalabas lang kapag mag-isa ka na. Oo. Parang magkakahiwalay. At habang binabasa ko yung mga materialis na pinadala mo, naging malinaw sa akin hindi ka nag-iisa sa pakiramdam na yan. Ang tawag nga nila dito ay fragmentation. Tama. At alam mo, yung fragmentation na yan, may dala yung isang specific na klase ng pagod. Oo. Tinatawag sa sources mo na subtle fatigue. Hindi to yung pagod na physical, no? Ito yung pagod sa kaluluwa. Kasi parang yung pinakamahalagang bahagi mo, yung pananampalataya mo, Pira-piraso lang lumalabas. pira-piraso lang. Parang may ilog sa loob mo, pero patak-patak lang ang kaya mong ilabas. Sabi nga, failure of imagination daw to, hindi failure of devotion. Gusto ko yan. Failure of imagination. Kasi ang daling isipin na ang solusyon ay, sige, mag-effort pa tayo. Pero ang sinasabi pala rito, baka mali lang yung lente. Mali yung tingin. At dito napapasok yung misyon natin sa pag-uusap na ito. Susuriin natin yung, malaking pagbabago sa pananaw. Mula sa pagiging voluntaryo lang, tungo sa pamumuhay bilang isang sinugo. Isang sinugo. Kasi kung totoo to, babaguhin ito hindi lang ang linggo mo, pati Lunes mo mababago. Sige, simulan natin sa ugat. Bakit ba ganito? Sabi sa mga materialis mo, yung pinakamalaking hadlang sa misyon na yun, Hindi yung pagtanggi ng mundo sa labas. hindi raw, kundi yung paraan ng pagtingin natin dito sa loob, parang ginawa nating isang event ang misyon, isang item lang sa to-do list natin. Isang departmento lang sa buhay natin. May family department, career department, tapos, Ayun! Meron ding missions department. oo. At yung missions department na yan, aktibo lang pag may outreach. Eksakto. Pag may short-term trip. Ang resulta, pag nasa opisina ka na o naghahatid ng anak sa eskwela, parang naka-off yung misyon. Nakatago. Naghintay ng susunod na event. Nakakahon. At dyan na nga pumapasok yung sinasabi mong malaking pagbabago. Yung paglipat mula sa pagiging volunteer, Tunggo sa pagiging sent one, isang sinugo. pero linawin natin, no? Hindi to panawagan para magdagdag pa ng gagawin. Puno na yung schedule natin. Sa totoo lang, baka ito pa yung magpapagaan kasi imbis na itanong mo, paano ko isisingit ang misyon sa magulong kong buhay Ang tanong, nagiging kung ang buong buhay ko, bawat piraso nito, ay isang misyon? Paano ko to isasabuhay? Ibang-iba. at napapanahon yan, di ba? Kasi yung mga pader dati, Gumuho na. oo, yung sagrado at secular, parang wala na. Yung linyang yan, ang impluensya ngayon, hindi lalang galing sa pulpito. Hindi na. Galing na sa tiwala, sa pagiging totoo mo, kapag yung sinasabi mo paglinggo, pareho sa ginagawa mo pag Lunes. Yon, pagdiisa na ang wika ng pananampalataya at ng profesyon mo. Dun may tunay na epekto. Okay, ang ganda ng pundasyon. Pero para hindi lang to idea, tingnan natin kung saan to nakaugat. May isang mahalagang konsepto sa sources mo, yung Missio Dei. At ito yung game changer. Missio Dei. Latin yan para sa misyon ng Diyos. Misyon ng Diyos. Ang simpleng kahulugan nito, ang misyon, hindi nagsimula sa atin. Hindi to invention ng simbahan. Hindi to proyekto natin. Pag-aari ng Diyos. Pag-ari ng Diyos. Ito ay kung sino siya at kung ano ang ginagawa niya sa mundo mula't sapul. Isipin mo, parang isang malaking ilog. Okay. Isang malakas na ilog na matagal nang dumadaloy sa kasaysayan. Yan ang misyon ng Diyos. So kung ilog yan, ano ang papal natin? Tayo ba yung naglalagay ng tubig sa ilog? Magandang tanong, hindi. Dumadaloy na yung ilog, meron man tayo o wala. Ang paanyaya sa atin, hindi para gumawa ng sarili nating ilog. Kundi, Isa kayong bangka natin sa agos na yon. Ang problema kasi, madalas abala tayo sa pampang. Nagpipinta ng bangka natin. Nagde-debate kung anong kulay. nakakalimutan natin na kailangan pala nating pumalaot. Oo. At dito mo makikita yung pattern sa Biblia. Ang ganda. Isinugo ng Ama ang anak. Okay? Isinugo ng Ama at ng anak ang Espiritu. At isinugo ng buong Trinidad ang simbahan. At dyan na kumukonekta.
Yung sinabi ni Jesus sa Juan 20:21, kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman isinusugo ko kayo. Hindi lang pala yan simpleng utos. Higit pa, isa yang deklarasyon ng pagkakakilanlan. Pansinin mo yung salita, kung paano, in the same way. Parehong paraan. Sa parehong paraan, paano ba siya isinugo? Papasok sa mundo, hindi palayo. May pagpapakumbaba, Para maglingkod. hindi para pagsilbihan. Eksakto. Kaya ang pagiging sinugo, hindi yan assignment lang na tinatapos. Ito na yung bagong identity natin. Ito na pala yung kwento mula pa noon. Tulad ni Abraham, di ba? Pinagpala siya, Hindi para sa sarili niya. kundi para maging pagpapala. O yung Israel, pinili sila hindi dahil mas magaling sila. Laging may direksyon palabas, laging para sa iba. Okay, ang ganda ng teolohiya. Sobrang linaw. Pero dalhin natin sa realidad. Sige. Lunes ng umaga, naiipit ka sa traffic, iniisip mo yung deadline mo, ano ang itsura ng Missio Dei doon? Diyan natin kailangang sirain yung tinatawag sa sources mo na false divide. Yung sagrado at sekular. Oo, balikan natin ang Genesis, sa hardin. Ang unang utos kina Adan at Eva, hindi para mag-prayer meeting. Hindi nga. Ang utos, pangalagaan ninyo ang mundo, pamahalaan. Ang trabaho nila, yung pag-aalaga sa hardin, pagbibigay pangalan sa hayop, yun mismo yung pakikilahok nila sa gawain ng Diyos. So ang trabaho mismo sa pinaugat nito ay gawaing pangmisyon. Oo, So yung opisina mo, yung kusina, yung classroom, hindi na lang yung lugar kung saan ka kumikita ng pera. Nagiging hardin mo na rin yan. nagiging hardin mo, ang lugar kung saan ka tinawag para mag-cultivate, para lumikha ng kaayusan at kagandahan. At dito mo na makikita yung tinatawag na quiet power of a saint life. Quiet power? Oo, yung kapangyarihan nito wala sa malalaking event. Nasa katapatan sa mga maliliit na bagay. Halimbawa, para sa iyo na isang accountant, Okay. ang Saint Life, baka ang itsura niyan ay yung metikulosong pag-aayos mo ng libro, hindi lang para makapasa sa audit, kundi bilang isang akto ng paglikha ng kaayusan mula sa kaguluhan, isang maliit na refleksyon ng ginagawa ng Diyos. Wow. O para sa isang magulang, yung pagod na sa paulit-ulit na pagpapakain at pag-aalaga, Oo. hindi na yon pabigat, kundi isang ministeryo ng paghubog. Para sa isang programmer, yung pagsusulat ng malinis na code na nagpapadali sa buhay ng iba. Para sa isang artist, yung paglikha ng isang bagay na maganda. Mga maliliit na kilos ng integridad, pasensya, kabutihan. Na walang inaasahang kapalit. Ito yung klase ng kapangyarihan na hindi mo maipopost sa social media, no? Pero ito yung dahan-dahang nagbabago ng mundo. Alam mo, may isa pang idea sa sources mo na parang sampal sa kultura natin ngayon, yung hustle culture. Yung formation before impact? Oo, paghubog bago ang epekto. Kasi ang dali nating isipin na yung halaga natin nasa ginagawa natin, sa output, sa impact. Tama. Pero iginigiit dito na mas mahalaga sa Diyos kung sino tayo nagiging bago pa man tayo gumawa ng anuman. Napakahalaga niyan. Kasi kinukontra nito yung idea na kailangan muna nating galingan para magamit tayo ng Diyos. Tingnan mo yung mga halimbawa. Si Moises. 40 taon sa disyerto. Opo, 40 taon natututong magpakumbaba bago pa man siya tinawag para pamunuan ng Israel. Si David, sa pag-aalaga ng tupa, natuto ng katapatan Bago naging hari. bago naging hari. At si Jesus mismo, 30 taon. Yung hidden years. 30 taon ng ordinaryong buhay bilang karpintero bago pa man yung public ministry niya. Mga panahong madalas nating minamadali kasi gusto na nating makita agad yung resulta. Oo, kasi ang Diyos, mas interesado siya sa paghubog ng taong isusugo niya kesa sa mismong gawain ipapagawa niya. Wow. Kaya ang tanong na dapat nating itanong sa sarili, lalo na pag feeling natin walang nangyayari, hindi ano na ang nagawa ko. Kundi, sino ako nagiging sa prosesong ito?
Ayon. At binabago nito yung pangunahing tanong natin. Mula sa ano ang magagawa ko para sa Diyos, nagiging, Saan na ako inilagay o isinugo ng Diyos sa ngayon? tama, yung pamilya mo, trabaho mo, komunidad mo, hindi yan mga aksidente. Sila yung mga pangunahing arena kung saan ka isinugo. Pero teka, maganda pakinggan lahat yan, no? Yung pagiging isinugo, Missio Dei. Pero parang may red flag din. May babala yung mga materyales mo. Meron. May panganib daw na kahit ang simbahan mismo, yung organisasyong dapat nangunguna dito, ay pwedeng makalimot. At ito yung malaking kabalintunaan. Nagsisimula yung panganib kapag ang isang organisasyon mas nagiging abala na sa sarili nitong survival Sa pagpapanatili. kaysa sa misyon ng Diyos. Oo, yung focus dahan-dahang napupunta sa mga bagay na panloob. Sa budget, sa bilang ng dumadalo, sa ganda ng building. Sa pagpapatakbo ng mga programa. So, paano natin malalaman kung nasa maintenance mentality na tayo, gaya ng tawag dito? Isang malinaw na sintomas kapag yung laging tanong ng mga leader ay, gumagana ba ito? Ah, Sa halip na nakaayong ba ito sa layunin ng Diyos? Yung una nakatuon sa resulta, sa efficiency. Hindi naman masama yun. pero yung pangalawa, Nakatuon sa katapatan, sa faithfulness. Kapag maintenance ang mentalidad, ang success sinusukat sa mga bagay na nakikita at nabibilang. Ang problema, yung mga talinghaga ni Jesus tungkol sa kaharian ng Diyos. baligtad. O yung butil ng mustasa. O yung lebadura sa harina. Eksakto, ang butil ng mustasa pinakamaliit, pero nagiging malaking puno. Yung lebadura, kaunti lang, hindi mo nakikita, pero pinapaalsa yung buong masa. Ibig sabihin, ang paglago sa kaharian ng Diyos ay madalas tahimik, Tahimik, nagsisimula sa maliit, hindi nakikita agad, at higit sa lahat, hindi natin kontrolado. Ang maintenance mentality, gustong kontrolin lahat. Ang misyon ng Diyos, inaanyayahan tayong magtiwala. So, kung lalagumin natin lahat ng napag-usapan, ang pinakasentro nito ay isang radikal na pagbabago ng pananaw. isang shift. Oo, mula sa pagtingin sa misyon bilang isang activity lang na dinadagdag natin sa buhay, tungo sa pagyakap dito bilang ating pagkakakilanlan, ang pagiging isang sinugo, Hindi ito tungkol sa pagdaragdag ng gawain. kundi sa pagsasama-sama ng lahat ng aspeto ng buhay mo sa isang layunin. At iiwanan ka namin ng isang huling kaisipan para pagnilayan. Yung pananaw na to, hindi to bagong strategy. Hindi to bagong paraan para palaguin ang simbahan. Pagbabalik lang ito. Pagbabalik sa isang sinaunang katotohanan na kumikilos ng Diyos sa mundo. Nasa opisina mo, nasa kapitbahay mo, nasa mga problema ng lipunan. Ang tanong, Hindi kung handa na ba tayong simulan ng gawain niya, kundi kung handa tayong kilalanin at makilahok kung saan na niya tayo inilagay. linggo. Kung hindi mo na ito ituturing na neutral na lugar, kundi bilang lugar kung saan ka isinugo. At sa kabilang banda, Ano ang maaaring mawala para sa'yo at para sa mga taong dapat mong pinaglilingkuran kung ang pagbabagong ito ng pananaw ay hindi kailanman magaganap?